Manila Standard, Manila Times, Business Mirror, Manila Bulletin, Experience Travel and Living, Orange Magazine TV, Village Connect, and we would like to welcome also our influencer, Atelier Chismoso, and Lionheart TV. Thank you for your continued support, especially to Approach Hospitality. Yes. We would like to acknowledge also the presence of our distinguished guest, Ms. Nona Clemente, the President of PWAP, Philippine Wedding Association Planners, and also from Raja Tours, Ms. Angel Santos from National Association of Independent Travel Agencies. She also owns a travel agency here in, of course, Taytay Rizal, which is Manila East, and Experience Tours as well. Mr. Glady Malyari, an accomplished business leader and active support for entrepreneurship for local economic and tourism initiatives, PCCI Rizal. Thank you for gracing us with your presence. So, I'd like to introduce our panel. First, we have Engineer Reynaldo Carpio as the President of the Monaco Hotel. Of course, engineer it is today. Under his leadership, the property continues to grow as a premier destination for leisure, business, and special events. Let's give him a warm of applause. We'd like to welcome again Sir Christian Gubalia, General Manager and Managing Director of AHM and the Hospitality Management Group behind the operations of the Monaco Hotel, with extensive experience in hotel management operations and business development. He brings strategic expertise and industry best practices that help position the hotel as a competitive and respected player in the hospitality sector. Hello, good evening. So, hi, Sir Jerome. So, I'd like to introduce, let's give a warm applause to Sir Jerome Carpio. Mr. Jerome Carpio oversees the hotel's day-to-day operations and guest experience initiatives. His focus on service excellence, innovation, and operational efficiency ensures that every guest enjoys the highest standards of hospitality. He plays a key role in developing memorable experiences that define the Monaco Hotel brand. Welcome, Sir Jerome. Okay, let's proceed now to our question and answer. Of course, it's like siguro 30 to an hour of engaging with the Monaco Hotel Group, key executives. To start our conversation, our first question, I'll throw it already to Sir Engineer Reynaldo Carpio. And can you share with us the story behind the Monaco Hotel and what inspired its development into hospitality destination, sir? Okay. Room. Palakpakan naman natin yan. Palakpakan po natin yan, sir. Yan mula noong 1975, kasama ko na yan. So, kung bibilangin mo, practically 51 years ago. Wow! Ayoko na gusto pa eh. Of course, my college friend, Engineer Vic Vallejo. So, since 1980, kasama ko na yan. So, 46 years ago. So, huwag niyo natanay kung ilang taon na kami. Mga senior. Pero hindi pa retired. Okay? So, I'd like also to recognize, asan yung pamilya mo? Si Tetel, si Cristel, yung kanyang dating girlfriend. Meron na silang 3 anak ngayon. At si Jerome, ang second son. Ito si Cristel. Carpio. The former girlfriend. They're blessed with 3 children. Mga beautiful and handsome kids. Okay, so ano ba yung sa ko masisimulan, no? Siguro, sir, Anyway, long time ago, matagal ko nakasama ito
itong ating facilitator, itong si Ana Manansala. Sila yung author ng ating tagline na sa Grand Monaco, tutulungan kang magkabahay. Yan. So yung mga early projects ng Grand Monaco, sila yung nagko-cover ng mga project launching, cutting of ribbons, ganyan. And to give a brief background, paano ba nagsimula yung Monaco? Okay. I started as a businessman in 1987. So that's practically how many years now? 38 years. But I started as a contractor. So, and then for the next 15 years, naging general contractor ako. Ang pangalan ng company ko, it used to be RA Construction, and then I incorporated into a Monte Carlo Associated Builders. And it is a AAA contractor. Our contemporary, yung mga kaalinsabay ko, sila, yung mga malalaking contractor ngayon dyan, sila Daytem, Monolith, yung FF Cruz Jr., no? Yan ba yung mga malalaki dito? Hillmark, yung gumawa ng the most expensive parking in Makati City Hall. J.D. Legaspi, who contracted the most expensive highway in Macapagal Highway doon sa recreation, MOA. Yan yung mga kasabay ko. So, 15 years yun. It's a AAA contractor. So, gumagawa kami ng mga condominium, mga commercial building, mga katulad ng ganito. Kaya lang, hindi sa akin. Contractor lang kami. And then, I became also a general contractor of Manny Villar when Manny Villar is not yet a politician. Si Manny kasi kaibigan ko yan sa CREBA. So, yung CREBA means Chamber of Real Estate Builders Associations. I have been a member of CREBA since 1989 up to now. And then, kung mag-award sa akin ng project si Manny Villar, by the hundreds of houses. Kaya doon ko natutunan yung paggawa ng mga townhouses. Mabilisan. Kaya lang, dahil mabilisan, mababa lang yung presyo, manipis na manipis yung kita. Kaya pagka medyo na-delay pa yung bayan, kahit pampalit ng gulong, kukulangin na. But the experience that I have gained in that housing give me the opportunity to understand and learn the ABC, how to become a developer. So, and I started emulating them. Di ba si Manny Villar, nagsimula lang sa yung kanyang MGS, yung Manny, Gravel and Sand. Nagdi-deliver daw siya ng buhangin, tapos hollow block. Nakikita niya, kumikita naman daw yung nag-build and sell. So, kinaya niya. Ganun lang kasimple. But he's not an engineer. I am an engineer. So, I was able to do it better. So, yung quality, because I am one of the advocacy of quality, delivering quality projects, at saka yung integrity initiatives. Yung nagaganap ngayon dyan sa Senado, medyo pasmado yung nangyayari. Kaya medyo inaalibadbaran ako pagka yung mga integrity is under question. Because I am one of the advocate. In fact, I hired a Class A auditor from PwC audit. Ito yung ka-level ng SGB. Pricey lang ng konti, no? But the impact of being audited of a Class A auditor, you can compete in the world-class market. So, kaya kung may problema ka sa BIR, hayaan mo si auditor na magpaliwanag. Pero pagka hindi credible ang auditor mo, lagot ka sa BIR. Ganun.
So, ang dami ko na sinabi na, nasagot ko ba yung tanong mo? Hindi pa eh. Paano nagsimula? Doon naging contractor, no? And then Manny Villar ran for Congress. So hindi na kami, naghiwalay na kami ng direksyon. Kasi nung si Manny, kahit sa kasi nagkakapirmahan kami nun eh. Dahil magkaibigan nga kami eh. Nung he ran for Congress until he became an Speaker of the House, pinag-aralan ko ng mag-build and sell unti-unti. And that is the time where Grand Monaco was born. So why I choose the name Monaco? In 1995, after 2 to 3 years of being a Rotarian, no, I entered Rotary in 1993. So hindi pa siya pinapanganak. Ako'y So I attended an international Rotary convention in Nice, France. Ako saan nandun ng Monaco. And Monaco is a very small country inside France. Monaco is one of the best place, the most expensive place, and you can see a lot of beautiful designs, architectures, buildings, sports car. Nandun, name it, you can see it. Ang Mercedes-Benz doon, taxi lang. Ang BMW, taxi lang. Kaya nagtataka to si Chris. Karamihan kasi ng mga ginagamit ko sa sakyan ngayon, magbuhat nung ako'y nanggaling sa Monaco, pinalitan ko na yung mga Japanese car ko, puro European na ngayon. Ganon kalaki ang influence sa akin ng Monaco. So, yung mga magagandang design doon, pinaglilitratuhan ko. Kung paano, hindi pa digital eh. Meron pa akong 36 shots na mga camera. No? Bumili yata ako ng 4 o 5 eh. Kaso yung dalawa exposed eh. Dito pa na-develop, no? Pagdating ko rito, I asked my architects to kopyahin yung mga design na yon at pinag-aralan namin na i-tailor fit sa panlasa ng Pinoy. Kaya yung mga yari ng mga design natin, including this building, inspired by Mediterranean in Monaco, France. So, siyempre, pag sinabi mo European, you're talking about quality. Talagang pagpasmado yung gawa niyan, hindi pwede i-compromise yan. Talagang babaklasin mo yan. Ganun. So, siyempre, when you say quality, it's not cheap. Siyempre, wala namang sinabi mong quality tapos cheap. Eh, palagi ko sa Lala mo binili yun. Diba? So, sa Shopee. Diba? When you say quality, it is expensive. Diba? Because it has high value. Okay? But in the long term, pag quality ka, you'll never go wrong because it is a lifetime investment. So, kaya lahat ng mga ginagawa namin, I see to it that the quality is not compromised. Kasi if you really want to stay in the business, you have to keep the quality. Even here in the hospitality business like this, quality is still the deciding factor to survive. The quality of the foods that you serve, the quality of service that they experience when they come here, and the quality of the shows that we produce. Diba? So, kahit sa mga magazine o sa mga newspaper na kung saan kayo naroon, di ba? Yung quality of writing and the quality of information dapat fair, balance, di ba? So, hindi nawawala yung salitang quality. And then, haba kasi ng paliwanag eh. O, isa pala yung tanong mo. No? Oo. Nasaan na ba ako? Quality. Oo. So, yun yung naging baon ko na bakit ako narito ngayon. No? So, when I started that housing, wala naman sa pangarap ko. In fact, hindi ko nga alam eh. Ba't ako napunta sa hanap buhay nito? Because I remember when I came from the province, I'm from, by the way, we are from Cagayan.
Our origin is from Cabanatuan, and then our parents migrated to Cagayan, and then to Kalinga, Payao. I am a farmer. My father is a farmer, and my mother is a market vendor. So, doon ako lumaki. Sa tagal ko doon sa bukid, naging best friend ko na yung kalabaw. Kasi, ikaw ba naman araw-araw kasama mo kalabaw, di ba? So, I was trained to be a farmer. So, kaya doon sa bahay ko doon sa Ayala, Alabang, meron ako ribulto doon ng kalabaw. Because, life size, ha? Because it reminds my life. It symbolizes my life. Pag sinabi ko kalabaw kasi, hard worker yan eh. Rain or shine, from morning to hanggang pagsapit ng dilim. Kumakayod pa yan, no? So, from Tugigaraw, after our high school, yung tatay ko kasi every summer, lagi niya ako ginukan eh. Itina-timing na, di ba ang summer sa atin after March. So, April and May, summer yan no? Ang ginagawa ng tatay ko, itataon niya na panahon na yon ng pag-aararo. Pagsusuyod, pagpapatanim. So, in the next 2 months, April and May, nakapagpatanim na ako. So, pagkatapos ng patanim, edi pasukan na uli dahil June. Mula first year, second year, third year, hanggang fourth year, abay, lagi na lang ganun tuwing summer vacation. Samantalang yung mga classmate ko, katulad ni Arsenio, pag summer nagbubulak-bul ito Samantala ako nag-aararo. So in the beginning, nag-i-enjoy ako dahil siyempre bata, gusto mo na makaranas na experience. Una, dalawa, pero yung pangatlo, pang-apat na taon, nakangalata na ako sa tatay ko. Kasi, sabi ko, tatay ko naman parang gusto niya na lang yata ako yung maging magsasaka habang buhay. Hindi naman sa pagyayabang, medyo makisig din tayo nung araw, nung bata. Karamihan doon mga dalagin din, na mga manananim, maraming nagpapacharming. Oo, mga manananim na gano'n. Oo, mga anak din ng magsasaka. Iyon, hindi nang marunong magtanim, gusto lang sumama para makita ako. Oo. Iniisip ko ngayon, pag ako nanatili dito, kaararo, marami akong aararuhin dito. So, hindi ako yung magkakaanak lang ng 1 dosena. Hindi na ako makakapag-aral. So, it just repeat the history. Sabi ko, gusto kong baguhin ang takbo ng buhay. Kasi yung tatay ko, second year high school lang siya, nakatapos. Kasi yung tatay naman niya, grade 2 lang. So, meaning, ang edukasyon sa panahon nila, it doesn't, hindi siya importante, ganun kahalaga sa kanila. So, kaya ako, nagsikap ako na, nung magka-college na ako, nagpapaalam ako sa tatay ko, I asked him permission to allow me to come to Manila. Ayaw akong payagan. Nagpagawa na nga ako ng bagong araro dyan Pasadya. So, ibig sabihin, tailor fit yung pinagawa niyang araro. Sabi niya, pupunta ka sa Maynila. Yung ate ko na panganay at saka yung kuya kong panganay, nauna na kasi dito sa Manila. First year college, yung kuya ko, yung kapitbahay niya doon sa balik-balik, nililigawan niya. Minsan yung nanay, nung nililigawan niya, nakagalitan yung anak. Di naglayas, sinamahan. Nung naglayas, dinala sa Tugigaraw. Di ngayon, siyempre, ayaw na pumayag ng nanay na hindi pa kasalan. So, they got married as early as 17 years old. So, my dad was disappointed because he was the first son na napakataas yung pangarap niya, and then suddenly, nawala yung pangarap. And then, the following year, yung ate kong panganay, ganun din, nag-boyfriend, nagtanan. Sabi niya, pare-parehas na kayo. Wala nang magmamaynila simula ngayon, sabi niya.
Diyan, meron akong bagong araro. Simulan mo na bukas yung pag-aararo mo ulit. So medyo nahabag naman ako sa sarili ko. Kaya imbis na pagka-graduate ko ng high school, makapunta ka agad ako rito, nakapag first year college pa ako sa St. Louis College, Tuguegarao. That used to be an Ateneo de Tuguegarao. So I took up my first year college in civil engineering. Kasi summer pa lang, inunahan ko na siya. Nag-enroll na ako kaagad right after graduation ng high school. Nag-enroll na ako agad ng summer sa college. So yung tatay ko, hinaharap, nasa ka si Ray? Abi, nag-aaral ka. Eh, di ba bakasyon ngayon? Ah, hindi. Lagi mo rin pinagsasaka, kaya nag-aaral lang agad ng summer. Sabi ko, inuutakan ako nito eh. And then, kinausap ko ng masisinan yung nanay ko. I told my mom, Nay, ba't naman ka ako ganun si Itay? Kasalanan ba naman ni Pedro? Si Juan ang kanyang ipakukulong. Siyempre may pangarap din ako. O si Kuyang ganun ang naging kasaysayan niya, siyempre malamang iba naman yung magiging kwento ko. Gusto ko rin ako mabago buhay ko. Ayaw kong maging magsasaka habang buhay. So, ang ginawa, nanay ko naman, konsentidora. Sige ka, mag-iipon ka ng mag-iipon doon sa kiskisan kasi meron kaming rice mill. Ipunin mo yung 2-3 linggong upa at baunin mo. So, I just leave a note to my dad and then I left for Manila. Kasi yung mga classmate kong nauna na rito, pag nagbabakasyon doon, makita mo talaga, Manila boy ang dating. Ha? Mga nakabamba, naka-faded glory, naka-Levi's na 501. Diba? So, so pag uwi sa probinsya, astig. Diba? Oo. So, ang feeling ko sa probinsya, second-rate citizen ka. Siyempre, sa isang bata, nangangarap, gusto mo rin maranasan. Masarap ang buhay sa Maynila, ganun ang mga kwento, no? Pagdating ko rin tumuloy ako dun sa beauty parlor ng aking auntie. Ang dami naman niyang kasera, ang dami rin niyang anak. Di walang bakante. Maniniwala kayo, natutulog ako sa ilalim ng hagdanan. Yung beauty parlor, itong 4 na poste nito, ganyan kalaki yun. So, sa ilalim ng hagdan, pagkagabi na, doon kami natutulog. Lalapag ka lang ng banig. Kaya pag kami pumapanig doon sa second floor, yung agyo ba? Oo, tok, 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 sabi ko. Bakit sabi ko yung sinasabi ng mga classmate ko na buhay sa Maynila masarap, parang hindi naman. Di ba? So, mas maganda naman yung bahay namin sa probinsya kaysa dito. Pero no choice ako dahil hindi ako nagpaalam sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, dahil ginawa mo, di ka nagpaalam, walang allowance. So hindi ako sinuportahan ng tatay ko dahil galit siya sa akin. Bakit? Napilitan siya mag-araro Siya gumamit tong tailor-fit na araro. Sa bagay, parehas naman kami maliit. Kaya tama rin yung sukat sa kanya. So, edi yung tapat ng bahay namin doon, palengke. Kung alam ninyo ito, sa Lieltad, sa M. de la Puente, yung trabaho market. Just ng pala. Malapit dyan sa meron pa nga doon sinihan, Mercury Theater, 2 palabas. Alam, may surot Pag nagtitipid ka, antay mo na lang palabas muna doon. Pagkatapos nun, doon na lang. Double program pa. So, di ganun, walang baon. So, kailangan kong mag-survive. Kaya ako natutong mamuhay na mamasukan. Ito sa parlor, normally yung mga nagpapaparlor doon inaabot ng alas 10. May nagpapakulot, may nagpapagupit, may nagpapamanicure, nagpapapedicure. Hindi naman ako pwedeng matulog doon no mayroon pang mga customer.
So kaya pinakikialaman ko na rin, natuto na rin akong mag-manicure, marunong ako magtanggal ng ingron. Kaya kung may ingron pa, kaya kong tanggalin eh. Di ba? Marunong din akong maggupit. Tapos may makina pa doon. Marunong na rin ako magtahi. Kasi uso nung araw yung nagpapabaston eh. So 5 piso, 10 piso, ganyan. So yun yung nagiging sideline, hanap buhay ko. So, pagka alas 11, doon pala umaalis yung mga customer. Doon pala ako nakakatulog. E di ngayon, yung auntie ko, kapatid ng tatay ko yun, siya yung may-ari. Eh alam mo yung matatanda, pag gumising yan, alas 4 na madaling araw. Pag gising yan, nagdadabog. Ano ba naman kaya? Tanghali na eka, nakatwag pa eka, hindi mapakinabangan. Parang palamunin. Eh wala namang ibang nakahiga doon kung hindi ako. Hindi malamang ako yung pinariringgan nun. Palamunin eka. Kahit eka, tayo ng manok, walang aabutan. Sabi ko, mahirap pala ako talaga dito. Hindi pinag-aralan ko yung auntie ko. Kaya ako laging ganito, nakakainitan ako. Isip ko kung alas 11 umalis yung mga guest, mga customer. Hindi nakakatulog ako alas 12. Eh nagre-review pa ako ng lesson ko kasi nag-aaral nga ako. Malamang alauna, alas 2. Gigisingin ka ng alas 4. Eh di ilang oras na lang tulog mo. Di ba? So lagi akong puyat. Sabi ko, ano kaya diskarte dito sa auntie ko? Ang ginawa ko, nag-volunteer ako. Bago, pag nakaalis yung mga customer, naglilinis na ako. Nilalampas ko lahat ng mga buhok dyan. Nilinis ko na lahat. So bago ko matulog, malinis. Hindi nagtataka ngayon siya. Bakit malinis eh? Eh dati doon pa lang siya nagwawalis. Tapos may kapitbahay kami na naggagawa ng pandesal. Kinausap ko, pare, bibigyan kita ng budget 1 linggo ha. Eh, mura naman pandesal ng 5, 10 centimos malalaki. Tuwing umaga, alas 4, dala mo kami ng pandesal. Saka kape. So pagkagising ngayon ng auntie ko, meron na siyang pandesal at may kape, malinis pa yung parlor. So di mula noon, tuwing umaga, maganda na ngayon yung sinasabi niya. Alam mo, ito ikang pamangkin ko, napakasipag nito eh. Oh, pinagmamalaki niya na ako. So what's the moral lesson of the story? So pag nakikisama ka, kailangan mo dumiskarte ka sa buhay. Kasi una-una, hindi ko pwedeng awayin yung auntie ko, palalayasin ako nun eh. O di babalik ako sa tatay ko, sabihin siya, ano ko yun? So no choice. So kaya pakisama ko to. Kahit bungangera to, kailangan ko nang lunukin muna yung pride ko. Eh di, pagkahawak ng ganyan yung pandesal, eh, sishare mo na kapabadyan na, eh, hawak na nga niya yung kapit pandesal mo. Di ba? So, pagkala niya, sasabayan ko pa siya magkape. Kung meron mang gustong iutos niya, may pakiusap, pakidagdag mo na rin yun. Pero dati, kung sigawan ako nun eh, ganun na lang eh. Sabi niya, para ikaw, may alaga nitong pala mo nun eh. So, kailangan mong gumawa ng paraan. Tapos, yung tapat namin doon, merong yung partidor, matador, nandun sa loob ng parengke, at yung mga buto-buto, ilalabas yun, para yung magkakariton, ilalabas. So, kinontrata ko yun. Ako tagalabas. Bibigyan niya ako ngayon extra na nakalagay sa supot ng buto-buto na may konting mga laman. So, ex-deal. So, kaya hanggang ngayon yung salitang ex-deal natutunan ko eh. Kukwento ko sa inyo ex-deal. Yumaman ako dyan sa salitang ex-deal na yan. I'll tell you later. So, kukuha lang ako ng isang big kiss na kangkong, gulay. Magluluto ako ng malaking kaldero na gano'n. Nilaga. Bulalo. Yayayain ko lahat yung mga manicurista doon. At saka yung may mga bakla ka doon na utres na bakla din. Puta, hinihipuan ako lagi nun eh.
So, hindi ko lang, mapisil-pisil lang. Eh, minsan, pinapayagan ko ng pisilin kasi libre gupit ko eh. Ano, pagdating mo sa Maynila, kailangan mo dumiskarte. Hindi pwedeng hindi ka didiskarte. Kaya yung mga beautician doon, love na love nila ako. Kaya lang, hinahanap niya, Ray, ba't di ka puro buto? Nasa laman nito. Sabi ko, importante ka ako yung kaldo. Ha? Meron kang soup dyan. Pinakuluan yung buto ng bulalo yan. Lasang bulalo na rin yan. Di ba, diskarte yun? Pati yung mga hipon, yung ulo ng hipon. Ha? Tinatapon lang yun eh. Hinihingi ko yun. Ibili ulit ako ng isang big kiss na kamote na talbos. Meron na akong sinigang na hipon. So, kaya nung ako'y namamaalam doon, naglilipat na ako ng tirahan, halos mangyak-ngyak yung mga nandun eh. Kasi namimiss nila yung kanilang bulalo, namimiss nila yung sinigang, saka yung pandesal tuwing umaga, di ba? So, I have to relocate kasi ang hirap naman kaya nung sa ilalim ng hagdan, di ba? Pero doon sa habang ako'y natutulog, doon nagsimula yung pangarap ko na balang araw, magkaroon na lang sana ako ng kahit isang bahay. Na disente, na you can proudly say na naipundar mo. But without me realizing, yung maliit na pangarap na yun, na isang maliit na bahay, ay umabot na ho ng 5,000 bahay